Yan, isang magandang hapon sa inyo mga kamamaw. Siyempre, ang nagbabalik ang iyong yours truly kamamaw. Yan. Ay, bago tayo magsimula, magandang umaga, tanghali o hapon, kung nasan makayong sulok ng mundo. Yan. Nandito na naman tayo sa sakyan. Siyempre, papasok na si kamamaw. Alam mo naman si kamamaw, para lang makagawa tayo ng vlog at paasikaso ko naman yung mga subscriber natin na lagi nakaabang dyan sa vlog is ginagawang kong paraan. Kaya madalas makikita nyo ay naku, parang ano tayo, kumbaga bay parang makiride kayo kay kamamaw everyday of his life here in Canada. So yun mga kamamaw, ano bang meron sa atin ngayon? Siyempre buhay Canada, mga normal na typical na nangyayari sa iyo araw-araw, mga bagay na meron dito na binabalita natin, na sinishare natin sa mga manonood. So yun mga kamamaw, ngayon may magandang balita tayo about dun sa package natin. Yan. So kasi nung nakaraang vlog, diba sabi ko sa June 25 is tatawagan ako, i-update ako ng Canada Post. Ay 26 na ngayon mga kamamaw. So syempre nagtataka ako ni email, walang email sa akin. So wala namang masama mga kamama kung magtanong. At the same time, package ko yun. Concern ako dun sa nangyari sa package natin. So ngayon na yun, tumawag na ako mga kamama yun. And then may good news na dumating. So after niya masagot yung tanong ko, isa na doon na nagpumasok lahat ng parang agam-agam yung mga iniisip natin about dun sa ano ba talaga ang nangyari sa package, inabutan ba talaga tayo ng strike kasi nung February tayo nagpasa, March nag-strike dito sa Canada, sa Canada, diba? So ngayon ayun na yung sagot, lumabas na yung sagot. From before dating hindi natatrack is ngayon natrack na nila. So natrack na nila ng last June 18 2025 yun. Dumating na daw sa Pilipinas yung ating package. So it means apektado talaga siya, naapektuhan siya ng strike kasi biruin mo sa sobrang tagal, ngayon lang dumating sa Pilipinas. I was expecting na like 2 months ago nasa Pilipinas na siya talaga, natingga lang sa Pinas. So in short, ang problema is dito sa Canada. Hindi natin sure kung kailan yung sa Pilipinas, kung gaano katagal yun bago nila ma-receive. Pero ngayon, natrack na nila na nasa Pilipinas na June 18. So ayan, kinausap ko na yung kung sino man yung nakakausap ko dun sa Canada po sa tinawagin natin. And then ang sabi niya, in 2 days, magbilang daw ako ng 2 days, check ko yung tracking number na binigay nila sa akin, same nung before na ginagamit natin. Yun pa rin daw yung tracking number. Maghintay lang daw ako ng 2 days at mag-a-appear na dun sa tracking na pag tinrack mo siya, lalabas nung kung nasaan na talaga yung package natin. So hintay tayo ng 2 days ngayon. So like around pwedeng hindi, baka Monday na, by Monday. Try natin by Monday or bukas dahil Friday bukas. Ayun, matatrack pa rin natin kasi Friday dito baka lumabas na we'll see. Kung di Friday sa Monday try ulit natin i-track, lalabas na daw yung kung nasaan. So ngayon in-update ko na din sila, si Utol, sabi ko pakicheck yung in 2 days para malaman nyo kung nasa na yung package. So it means darating yung package sa Pilipinas. So malalaman na lang natin kung kumbaga ba yung sa Canada Post nagawa na niya yung trabaho nila na idala nila sa Pilipinas. So ngayon yung sa Philippines na tayo which is sana walang mag-area dahil gusto ko talagang makuha nila airmatch yun para may nagagamit din silang cellphone para kung sakaling kakamustahin ko sila, meron silang nagagamit na cellphone yan. Skill camera mga kamamay, hindi yung makuha yung yung holder niya siguro dahil sa init yung lumaylay ng konti, pero bago lang itong gamit natin. So yun lang, at the same time parang naano ko rin, i-share ko na lang din mga kamamo sa inyo. Yung parang alam mo, diba, lagi tayo pumapasok. Nakaraan nagpamasahe tayo, 2 sunod na linggo nagpamassage tayo. Ngayon yung nararamdaman ko ngayong araw na to,
alam mo yung pakaramdam mga kamam na sobrang pagod na pagod ka. Katulad yung papasok pa lang ako. Pero yung pakaramdam ko parang ano, alam mo yun yung pag nagbuhat ka parang feeling mo mahirap kang magbuhat. Alam mo ganun pakaramdam. Yung talagang bagsak na yung katawan mo. Eh ano na tayo kasi mga kamam, dito. Last day na ng trabaho, bukas day off day. Eh sayang din naman ang overtime. Kung bagay pandagdag bayad din natin at may mga responsibilidad din tayo din ano, dito pati sa Pilipinas may responsibilidad din tayo, at kailangan natin ng mga dagdag kaysa magdalawang trabaho ka, diba? Eh dito sa co-op ang mga ano mo, sabi nga minsan napag-usapan namin kahapon ng isang medyo bata pa to sa co-op eh, kaysa may experience yun natin na nagdo-double job, triple job kayo. Ay sa co-op talagang ikaw na lang yung ano, yung bibitaw kung kaya mo pang magtrabaho, hindi ganyan talaga araw-araw, overtime talaga eh. Which is maganda yun mga kamama kung isipin mo, dahil hindi mo na kailangan magdalawang trabaho, magtatlong trabaho o palipat-lipat ka. Alam mo ganun, from dito lipat ka sa kabila dahil may another 4 hours kang trabaho dun. At least kung nasa co-op ka, isang diretso na yun, sa'yo na yun. Kaso minsan di mo maiwasan yung pag ganitong summer at busy, ang mga kadalasan mararamdaman mo, kakasakit ka. Kasi syempre tao ka lang din eh. Yung makina na mismo na di gasolina lang or di kuryente lang eh, bumibigay eh, what more pa yung physical na tao na ano, di ba napapagod din yan. Kaya kaninang madaling araw nung pag-uwi ko, nag-text ako kasi ano eh, may ano rin ako, may share din ako. Nag-text ako sa anak ko tsaka doon kay Mrs. sabi ko, medyo malate ako ng gising kasi nga kay Jacob, di ba? Eh walang pasok si Mrs. ngayon. Bigla medyo malita ako ng gising para ano, ma-energize lang ako. Iba yung pakaramdam ko kagabi na talagang pagod na pagod. Alam mo kasi pag nangyayari kasi pagod yung ay mga kamamo, na-full memory si kamamo, so nagbura tayo ng storage. So ayan, tuloy nga natin yung story, yung parang alam nyo ba yung pagod yung katawan mo tsaka yung utak mo nagsabay. Naku mga kamamo, grabe. Ganun yung naramdaman ko kahapon na kaya siguro yung alam mo yung pakaramdam na talagang sabi ko bagsak na. Yan, may pinilit mo na lang mag-overtime kagabi dahil kailangan eh. Tsaka kailangan tayo dyan sa trabaho, kulang na kulang kasi pag gantong summer talaga hindi mo maiwasan, may mga nagkakasakit, may mga alam mo yung gano'n na parang bumibigay yung katawan sa pagod sa trabaho. So ganun naramdaman ko kahapon na parang alam mo yung tahimik, napakatahimik kung natapos yung 10-hour shift ko. Hindi ako masyadong nagsasalita, yung sinisave ko yung energy ko. Sabi ko sisave ko na yung energy ko kasi ako usual pa naka-duty ako, lalo syempre ako masayahin ako, gusto ko yung good vibes ang ano eh, yung alam mo yung gano'n matapos yung shift mo, good vibes lang ginagawa ko, naka-headset ako. Tapos yung mga music na gusto kong pakinggan, yun yung pinapatugtog ko habang nagtatrabaho ko. Tapos minsan pag talagang si Kamamaw ay parang super energetic talagang kumakanta pa ako nun. Wala akong pakialam kung may makakarinig sa akin na makakatrabaho ko ng mga kahit sintonado si Kamamaw, wala. Basta pag trip kong kumanta, kakanta ako. Basta pag masaya ako. Alam mo yung parang ini-spread ko yung ano, yung saya ba, yung liga, yung ano, yung good vibes sa mga tao. Kaya minsan ako nag-iiwas din ako sa mga ano eh, yung mga negative. Kasi apektado ka dyan eh, kaya may ipasa lahat yan eh. So yun na nga, diba, ganun yung naramdaman ko kagabi. Kaya nung sabi ko nga kay Bless saka sa misis ko, pahinga muna konti. And then pagising ko parang namumula tong mata ko. Alam mo parang may sore eyes ako, parang nagmumuta yung ganito kagabi. Mainit din kasi ngayon. Yun nga na ano ko, na kahit pa paano eh, nakatulog tayo ng 6 hours diretso. Masarap yun mga kamamo, pangarap ni Kamamo yung 6 hours na diretsong tulog kasi madalang ko ng ano yun, may experience yun. Kaya kumbaga sa Pasko para kang nag-celebrate ng Pasko pa nakatulog ka ng 6 hours, lalo pag may bata kang alaga sa bahay. So ayan na ano na, and then actually may share din ako na kahit paano nakakatawa lang, na nakaka-proud lang na yung dalaga din natin is nagpa-part-time na ngayon, si Bless. Kung natatandaan nyo sa mga talagang mga nanonood sa amin dito, may Tim Hortons sa malapit dun sa may amin na parang 2 blocks away lang. Kaya nagpapasalamat ako, kaya sinama ko rin sa vlog to. Usual
Ay pa nga pa sabi ni Mrs. Pero parang pasasalamat ko na lang dun sa taong nilapitan ko at nagkaroon ng trabaho si Jess. Shoutout dun sa kay Russell Divila ay tsaka sa Mrs. niya, kasi Mrs. niya yung parang general manager ng mga Tim Hortons dito sa Saskatoon. Lumapit ako kay Russell Divila, ayun, na nung binigay ko yung resume the other week, in-interview na siya. After the other week, nagsimula na siya. Kaya maraming salamat. Ayun nga, kaya gusto ko rin nga pagtrabaho din yung bata para kahit paano sa susunod na pasukan niya, may pambili na siya ng gusto niyang bilhin, 'di ba? Syempre nagdalaga na 'yan Na syempre may mga times tayo na alam natin sa sarili natin na minsan hindi natin mabigay sa mga bata dahil syempre ang pinapriority natin yung mga bills, and then yung pagkain, alam mo yung mga ganun. May mga times na syempre may mga bagay pag nagdadalaga na may mga gustong bilhin yan ngayon kung makapagtrabaho siya, sabi ko sa kanya is pag nag-work ka hindi sa pasukan, pambili ka ng mga damit mo, di ba? Yung magagamit ka sa susunod na nasa next school year. So ngayon bakasyon dito sa Saskatoon ngayon sa Canada ng July, August, yun ang summer break. So ayan, na-enjoy niya, explore niya yung sarili niya. Gustong marami siyang matututunan doon sa dalawang buwan na pagtatrabaho niya ngayon. Maiintindihan na niya yung halaga ng pera, yung pagtatrabaho na pagsusumikap na magtrabaho para sa sarili niya, ay magiging practice niya, magiging stepping stone or stage niya para maka-experience siya ng trabaho niya siyempre in the future. Pagkatapos siya mag-college, magtatrabaho siya, diba? At least ngayon na-experience na niya na ganito palang magtrabaho, ganito palang makisama sa mga tao, ganito pala yung mga mai-experience mo sa trabaho. Lahat yun, sabi ko sa kanya, damihin mo, ramdamin mo lahat yun, mapabad or good sa paningin mo, yan mo yan, harapin mo para at sa in the future is maging matatag ka. Yan yun lang niya, i-enjoy din niya yung pagtatrabaho. Kasi sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko rin, hindi ko tinatanggal sa sa kanya yun paliwanag ko sa kanya, napakaswerte mo. Alam mo ba yung trabaho ng Tim Hortons na yan is mas malaki pa sa lahat ng sinweldo ko nung nasa Pilipinas ako. Kumbaga ba yung tinatrabaho mong iyan, yung susweldohin mong iyan, iyan lang yung sinusweldo ko nung unang dumating ako dito. Mas mataas pa nga yung per hour nila ngayon. Yung dumating ako dati, $11.25 per hour lang. Magkano na ba sa Saskatoon ngayon? Parang $14 per hour, diba? Isipin mo from dati na itawid ko yung sa mga anak ko, sa mga magulang ko, nakaipon tayo, nabigyan natin ng kapalong konting kaligayahan yung mga magulang natin tsaka yung pamilya natin sa Pilipinas. Noong bago dating ko dito na $11.25 per hour lang ako, what more siya, diba? Siya, kumbaga ba, sabi ko sa kanya, yung pera, pag-ingatan mo, wag lang basta-basta pag may pera ka, bili ka lang ng bili, hindi. Magtabi ka para sa sarili mo dahil balang araw gagamitin mo yan. Darating ka sa point na kakailanganin mo yan. Sa ngayon, feeling mo hindi mo gagamitin, kaya kadalasan kasi naging parang practice ng mga bata is ngayon hindi mo gagamitin, ay walang paggagamitan, bibili na ako. Yun ang totoo kasi na-experience ko yun parang wala kang paggagamitan, tapos biglang may ganitong kalaking pera, makikita akong parang isang bibilin doon na parang kapresyo ng perang meron ako, gagamitin ko para magamit ko lang, maling diskarte yun. So ngayon yung mga maling exercise na practice natin dati, tinuturo ko, inaano ko siya, ginagayad siya ng tama para at least magamit niya yung pera niya ng maayos. Kasi para sa kanya hindi naman yun yun lang naman ang inaano ko. Pangarap namin ng misis ko tsaka ako na pag tumanda ka ako, hindi ko naisipin yung mga anak ko. Okay na ako doon. Hindi na ako nag-i-expect na yung sa mga anak ko is parang kung magbibigay kayo, magbigay kayo. Kung maaalala nyo yung magulang nyo, magbigay kayo. Basta hindi naman sa material na bagay mo ibigay yung pagmamahal o yung pagbalik mo ng sakripisyo ng magulang. Ibigay mo yung love, yung gumalaw ka, ipakita mo, hindi yung parang bibigay ka lang ng material na bagay, hindi gano'n. Paramdam mo lang sa amin na parang worth it yung pag-aalaga namin sa iyo, yung pagpapalaki namin sa iyo, sa lahat ng mga anak ko to. Para at least, doon pa lang, masaya na kami. Hindi kami maano sa material na bagay, hindi ko syempre, di mo naman masasabi kung magbibigay yun, pero hindi naman ako nagre-request ng gano'n. Basta maging mabuting bata ka lang at
Wag mo lang kakalimutan yung mga magulang mo. Iyon ang palaging tinuturo ko sa mga anak ko. 1 hour later. Yan, break time muna tayo mga kamama. Pagpahangin muna tayo sa labas. Grabe. Bising-bising ngayon mga kamama. Ito yung mata ko. Nagaan pa. Bising-bising ngayon mga kamama. Sabi nga kung gusto mo mag-stay hanggang alas 9 ng umaga, hindi ka pipigilan. Diba, napag-usapan natin kanina na grabe matindi ang overtime dito pag ano, pag summertime talaga. Ikaw ang susuko. You know, so sa co-op warehouse ay hindi niya kami tigil-tigil. Bagay ba sa akin? Actually hindi ako masyadong nagsusombrero ng mga kamama kasi parang kumbaga hindi bilog na bilog yung ulo ko eh. Pero pag ito, sa iba bagay ito sa mga bilugan ng ulo. Pero ito feeling ko sa akin sakto lang. Hindi ko sure kung ano yung kumbaga hindi ko feel na parang feeling ko pag sinusuot ko parang hindi siya fit yung ano yung pagkakagawa ng sombrero ngayon. Sabi ba? Kulit ang buhok. Yan, ito natin oh. Parang hindi siya fit sa ano sa ulo ko. Parang hindi ko alam kung maliit. Kasi pero maliit may ulo kasi nakahigpit eh oh. Oh, nakaanong isa oh. Kasi usual yung mga nagsusuot niya minsan naka-adjust pa talagang sagad na gano'n eh. Akin eh nakahigpit pa eh oh. Sakto eh. Kasi presko naman siya, maganda dito presko. Baga nakakahinga yung ano yung ulo mo. Ito yung nire-request sa Jomong. Sabi niya kung papagawa daw ako ng kamamaw cup tapos ganito yung sombrero niya. Ganito yung pinakatela niya. Bibili daw siya. Eh siyempre hanap muna tayo uli ng ano ng gagawa na malapit lang dito para madali sa atin makuha. Baka may mga nakakilala kayo sa mga dito sa Saskatoon na gumagawa ng mga ganitong klaseng sombrero. Gusto ko yung tahi yung nakaborda, hindi yung nakaano lang, nakatatak. Kasi sa nakatatak may kakilala na tayo. Pero hinahanap ko yung nakaborda. Kung meron dito sa Saskatoon, mag-comment ka lang dyan, baka malay natin, di ba? Kung sakaling magpagawa tayo ng kamamaw cup na next version, baka sa'yo na lang para at least wala nang shipping. Yun. So tuloy natin konti ano, kwento natin ay usual na ano, di ba? Pagod. Grabe talagang suko ka na lang eh. Basta ano lang talaga dito ang kumbaga ba sabi ko nga sa mga nawawala ng pag-asa diyan, lalo na dito yung ibang dumating sa Canada na ano, di ba? Yung iba hirap ng papel, hirap makakuha ng permanent resident, di ba? Kumbaga swerte yan din ng ano ang ano mo dito kung talagang sabi nga nila kung talagang para sa'yo. Pero syempre dapat haluan mo rin talaga ng sipag dahil na lang kumbaga sa usapang kwentuhan na lang din kasi may iba na pag-usapan natin kanina. So ngayon dito kung talagang ano ka dito kung talagang masipag ka based naman doon sa mga nakikita natin na o nakikilala natin, yung iba from galing ibang probinsya pa lumilipat, diba? Nagtatry talaga sila, kumbaga talagang kumbaga kung hindi mo itatry, nandito sabi nga nila, kung hindi mo itatry na mag-apply ka, nandito ka na lang din naman, diba? Di samantalay mo na habang nandito ka pa, umiikot ka sa ibang probinsya, maghanap ka ng papel dun sa mga ano yung mga pa-expired yung work permit, tsaka yung pag-stay nila sa Canada. Ganun mag-ikot kayo. May mga kakalala tayo ng mga nakasurvive, nagkaroon papel, katulad sila mga tropa natin, kumpare ko dito ngayon, nandito pa yung mga kapatid nila, diba? Swerte yan lang na may halong sipag at swerte. Yun. Ako talagang para sa'yo talaga yung ano. See you. Talagang para sa'yo yung pagkakataon. Para sa'yo talaga. So yun mga mama, babalik muna ako. Tuloy na lang natin yung kwentuhan natin mamaya at ano busy talaga ngayon. Mga mama, uwi na. Pula ako sandali dito. Uwi na mga mama. Nag-extend ako ng ano ng isa pang oras dahil yung trailer na nakuha ko kaysa naman hindi ko tapusin is pinapos ko na. Ito yung mukha ko, yung mata ko mga kamamang talaga sayang din naman yun kasi pag 3 hours ka sa overtime
may extra kang may extra ka pang 15 minutes break. Kasi sayang sa tinapos ko siya kasi usual hindi natitira akong last 15 minutes break ko bago umuwi. So nagtitag na tayo sa oras sa overtime natin. Hindi naman natin nagamit yung last break natin, natagdagan pa ng 15 minutes. So pwede ko siyang i-skip. So instead na 3:30 tayo umuwi is alas 3 tayo umuwi, di ba? At natapos pa natin trailer, nakatulong pa tayo. Ang dami pa nandoon, yung mga pangumaga o yung mga day off ng Friday, Saturday, nagsipasukan na kayo madaling araw para matapos. Grabe busy, di ba? Kaya hindi mo na iisipin talagang maghanap ka pa ng ibang extra income na pagdaanan. Basta lang, pasok ka lang ng overtime. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng pangalawa. Nandito ka na di ba? Sa inyo mga kamamad sa co-op, ganyan. Lalo pag summer time, ikaw na lang ang susuko. Sukuan mo na lang sila kung talagang hindi na kaya ng katawan mo. Yan, tama naman tayo sandali dito. Yan. Nakausap ko din pala si Airmats ko. Nakamusta ko. Yan, kasi nga binalita ko nga yung tag dito. Basta natin dalawang ilang. Binalita ko kasi yung about dun sa package nila. Sabi ko, check lang nila at magkakaroon na silang cellphone. Excited pa naman yung si Airmats kasi nga nandun yung mga makeup na regalo sa kanya ng mahal niyang manugang. Yan. Pero regalo ni Kat yun. Kumbaga yun yung unang regalo ni Kat talaga sa kanya na nagpadala kami, kasi hindi naman kami nagpapadala madalas at alam mo naman at tipid tayo sa mga budget ba, ay nagkakwentuhan din kami, kamustahan din kami. Ayun, shoutout sa Co-operos, nagkaroon tayo ng bagong sombrero. Ayan, bukas day off kami. Syempre excited ako mga kamamo. May pasok yung dalawa, yung mag-ina. May pasok sa Tim Horton si Bless. Tapos si Kat may pasok sa trabaho. Kami lang ni Jacob ang nasa bahay. Pero masaya ako mga kamamo. Excited ako na alam mo yung kinabukasan. Ngayon naman kasi kahit okay lang, medyo na late lang uwi dahil wala namang pasok bukas. So ang plano ni kamamo is nakalista yun mga kamamo, kaya yung day off ko ng Friday, Saturday hindi na ako pumapasok dito para mag overtime dahil family day na yun naandun na kasi lahat ng pwede kong gawin. Kung si Mrs. gusto niya mag-relax, alam mo syempre pagod sa trabaho, stress din sa mga bagay-bagay, hindi mo naman kumbaga syempre galing sa panganganak yan iba mag-isip ang mga yung tinatawag na anong tawag doon, kalimutan ko na sa tulo ng dila ako, yung mga bagong panganak. Pasayin na yun mga kamamo. Kung sakaling mapanood nyo to, lagay nyo na sa comment box, panggiting ko na kalimutan ko tawag dun ngayon pag nanganak ka parang medyo may siya. Sensya na, lutang ako kasi puyat na rin so yun, para kahit paano ma-relax siya. Then bukas alagaan ko yung anak ko, magkukulitan lang kami dahil panitakbo na nagawa ko, kahabolang kami dalawa pag nandun kami sa bahay. Katahimik yun si Jacob pag kami dalawa. Gugulat niya ako, sabi ko kay misis ko, ba't pag nandiyan ka parang iyak nang iyak, alam mo yung gano'n na parang pag nandiyan mami niya maano siya, maiyak siya, parang alam mo yung dahil nandiyan si mami niya naghahanap ba ng palambing-lambing. Samantalang ka ako pag kami dalawa tahimik lang na chill lang, kasi siguro natutuwa kasi si Jacob sa akin pagkasama niya kasi kinukulit ko siya kumbaga ba yung pagkabata niya sinasabayan ko ng kulit bata ang laro namin ng anak ko ngayon yun naman ang advantage ko pag ako yung nakabantay. Pag si Miss kasi hindi niya magawa yung bang sabi, hindi ko mapatawan ng ganyan yung pag kami dalawa. Mantalan daw ako kung ako yung kiliti ng batang iyan talagang, kasi sinasabayan ko yung kulit niya kung ano yung gusto niya, inaano ko siya. Basta pag mali at hindi pwede, pero pag yung kulitan na naglalaro kami, sinasabayan ko siya ng kulit, nakipagkulitan din ako. Kaya pagkaano namin bukas, pag sundo kay Mrs. Bala kong linisin yung harapan ng pinakabahay namin, yung pinaka bago lumabas, yung pinakaano namin,
yung balkonahe ba tawag doon, basta yung pinakakala mo kumbaga pa sa harapan ng bahay, pinaka-terrace mo na yung maliit na pwesto doon. Actually para terrace yun, tinakpan lang ng plywood at hindi inanuan ng salamin, kasi nga kung lalagyan mo salamin yun at makikita yung laman ng mga naan doon ay sigurado babasagin lang at kukunin lang ng mga pasaway sa labas. So ayun, kahit tinakpan yun, so yun ang bala kong linisin, kasi yun na lang sa buong ano namin, yung backyard naka-maintain na yan. Talagang every time, lalo yung mga pupo ng mga alaga natin, from time to time dinadampot na, kasi iniiwasan namin yung langaw. Kasi automatic yan, pag nakita mong may mga langaw na lumilipad doon sa backyard, ibig sabihin may pupo si Herb. So everyday yun kinukuha namin. Tapos every other day ini-sprayan namin ng tubig yun. Tapos every week automatic yun, sinasabon namin yung buong backyard. Pagbuhos namin ng inaano namin ng shower ng tubig, ni-spray namin, tapos nilagyan namin sabon yun, dinidisinfect namin para at least laging fresh nun, dahil si Jacob minsan naglalakad-lakad na rin doon. Siyempre pangat naman kung di mo nilinis yun, siyempre may mga ng aso doon pag biglang lumapag yung anak mo, di mo alam may residue ng pupo doon sa hindi na bacteria pa yung anak natin. So ayan, bahala ko kay Bisis, kasi sabi ko pagkalinis ko, it's either dalawa yung pag-iisipan kung lilinisin ko muna o iwawak ko muna yung mga aso. Automatic yun, nilista ko yun, kasi yung mga aso nakaabang lagi sa akin yan. Siyempre yun yung nakakulong nakakulong lagi sa bahay, diba? So ilalabas natin yan, basta Friday Saturday lalabas yan, iwawak ni daddy yan. Pagkatapos nun mga kamama, parang masarap na sa pakiramdam. Alam mo parang yung bang sabi ko nga lagi, sinasabi ko ni lolo ko, wala na akong utang sa inyo, kumain na kayo, behave mo na kayo, ganun ako makapag-usap sa asin. So yun ang ano ko sa kanila, regalo ko sa kanila pag Friday Saturday, ginawa ko sila para alam mo parang doon matutulog akong alam ko wala akong kumbaga bayad ako din sa mga responsibilidad sa mga alaga natin. So ayun na kamama, uwi na muna kami kasi uwi na kasi Mariani. Uwi na ako, papahinga ako, at kita-kita tayo sa susunod na vlog. Panibagong araw at panibagong buhay, Canada na naman. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.